Po natin ngayon kung paano aalisin ang stress, ang nervyos, ang kaba ng mabilis. Kung kaya 10 minutes, 15 minutes, mabawasan itong kaba or panic attack. Okay. Maraming klaseng stress at nervyos. Merong konting nervyos lang. Merong sobrang nervyos na tinatawag na panic attack. Ewan ko kung nakaramdam na kayo ng panic attack. Pero yung nakaramdam ng panic attack, hindi nyo na to makakalimutan. Ako, nung bata ako, madalas ako magkaroon ng panic attack, nakakatakot. Actually, yung madalas manervyos, madalas mag-panic attack, pwedeng kabado ka lang or pwedeng senyales siya na sobrang stress, baka papunta na sa depression. Ano ang senyales na panic attack na yon? Actually, malalaman mo na panic attack yon. Number 1, kakabahan ka talaga. Alam mong may kaba. Pangalawa, mafe-feel mo yung puso mo, medyo malakas ang kabog. Mararamdaman mo siya kumakabog. Number 3, yung sa akin yung nararamdaman ko, parang yung ulo mo lumalaki. O parang medyo nagre-ring o umiinit yung ulo. Parang umiinit siya, parang may nagre-ring sa tenga. Parang kakaiba yung pakiramdam. Alam mong iba siya. Number 4, may tinatawag na senyales na unreality. Feeling of unreality. Ano ba ibig sabihin nito? Ito yung mga doctors, ganito pag-describe nila. Unreality, yung feeling mo parang wala ka sa lugar, wala ka sa mundo, parang nasa ibang lugar ka. Nananaginip ka ba o hindi ka sure. Number 5, panic attack, may hingal din yan. Hinihingal. Okay, number 6, hindi mapakali. Hindi siya mapakali. Hindi alam kung aalis, maglalakad, gusto gumawa. Number 7, ito. Feeling of dying. Feeling niya parang mamamatay na siya. Ganun ang feeling ng panic attack. And number 8, may cold sweats. Talagang pinapawisan ng malagkit ng may panic attack. Ngayon, pag panic lang, ito mararamdaman mo. Pero kung may halong depression, may dagdag sintomas. Medyo malungkot din, dagdag yung walang gana sa buhay, wala nang gana magtrabaho, at yung tulog, nagloloko. Minsan yung iba, tulog na lang ng tulog, ilang araw, tulog ng tulog. Para makalimutan yung problema, tulog na lang ng tulog. Yung iba naman, di makatulog. So, ito mas may depression ang senyales nito. Bibigay ako ng mga tips, actually 15 tricks to mga short tips, paano makontrol itong stress and anxiety pag dumating to. Mahirap kasi to, let's say, sa akin, nangyayari to, minsan resident ako, may trabaho ako sa ospital, mahirap yun. Pag estudyante ka, nangyari din sa akin, nag-e-exam ka, nakaka-panic attack, yung nakita mo pala yung test paper, nakita mo puro mahirap, hindi mo masagot, magpa-panic attack ka. Pag panic attack, hindi ka na makasagot. Hindi ka na makaisip anong gagawin mo. Bagsak tayo. Magre-repeat tayo ng grade, di ba? So, ganito gagawin mo Isipin nyo to. Una-una, magbibigay muna ako ng good news. Okay? Kasi alam ko tong sintomas na to. Ang dami ko ng panic attack, nervyos. Alam ko na. Sanay na ako sa feeling nito. Kaya feeling ko expert ako dito. Okay, mula strategy at gamot, alam ko lahat. Ang good news dito, para sa akin 99% sa inyo nang nakikinig ngayon na may panic attack, ay walang seryosong sakit. Yan, ulitin ko. Kayong may panic attack, 99% walang sakit, hindi mamamatay, walang delikado, walang cancer, wala lahat. Bakit? Napanik ka lang nasobra panic ka 'Di ba? Kung may heart attack ka, dapat ang sintomas mo masakit ang dibdib, 'di ba? Kung may stroke, dapat bulol ka na. Kung may cancer, dapat namayat ka na, may bukol ka na. Pero pag panic attack, usually isip mo lang 'yan. Mental health lang 'yan, mental health issue. Parang napuno yung utak mo ng napakaraming bagay. O, palagay natin, stress lang sa pamilya. O, magbigat na yan. Dagdagan mo pa stress na walang pera. Tapos, stress sa trabaho. Tapos, may deadline. So, nag-add yan. Parang sasabog yung ulo mo. Kasi nga, ang daming nagpatong-patong.
Pero pag binawasan mo yung pumatong sa ulo mo, let's say yung isang trabaho, pasa mo sa isa, yung isang trabaho, tigil mo na, tumanggi ka na, medyo kakalma ka. Okay, so 99% hindi delikado, sabi ni Doc Willie, para panoorin nyo itong video para hindi kayo matakot. Kasi goal ko lang matulungan kayo kasi napakahirap ng panic attack. Nung ako nagpa-panic attack ay 1980s, 1990s pa yun eh. Hindi natin alam anong sakit yun eh. Kala mo may sira ulo ka na, hindi mo alam kung tutuloy ka ba sa pag-aaral o hihinto ka na. Kasi hindi pinag-uusapan yun noon. Maganda nga ngayon, pinag-uusapan na yung mental health. Alam na eh. Ang isang magandang technique para maalis yung stress, nervous panic in 10 minutes, maganda rin, like ako yung doktor eh. Kung nakakausap ka sana ng doktor dati na sinabihan ka na hindi delikado yan. Hindi ka mamamatay. Yang chest pain mo, walang problema. Okay ang puso mo, tatagal yan ng mahaba. Ninenervyos ka lang, ipahinga mo lang. Ang gagawin mo pag panic attack, umupo ka lang ng pirmi sa isang lugar. Wala kang gagawin, upo ka lang dito, humiga ka lang. 10 to 15 minutes. So, ang mangyayari dyan, pag umupo ka, ganito ang mangyayari sa'yo. Yung puso mo, lakas ng kabugyan. Pati yung baro mo, gagalaw. Gagalaw tong baro mo, gaganyan pa yan. Okay, feeling mo parang may earthquake. Minsan nagising ako, earthquake. Sabi ko, uy, may lindol ah. Sabi ng mga tao, walang lindol. Alam mo ano yung lindol? Yung puso ko nanginginig, yun ang lindol. Diba? Sobrang kaba. So, minsan ganoon. So, pag may nakausap ka ng doktor na nasabihan ka dati na okay ka naman, like ako sinasabihan ko kayo, yun lang ang isipin mo. Yun lang ang isipin mo. Okay? Number 1 tip. Ito, dagdag pa. Okay, bukod doon sa tip na yon, acknowledge mo yung stress mo. Acknowledge mo, ay nagpa-panic attack ako ngayon ha. Alam ko na yun eh. So pag naramdaman ko yung tenga ko umiinit, uy, nagpa-panic na ako. I am aware, alam ko, so alam ko nang gagawin. Wag ka na mag-isip ng kung ano pa na, heart attack, delikado, magpapa-hospital ba? Hindi na, wala na. Yung mga panic attack, balik-balik kayo sa hospital, di ba? O umamin kayo. Nakatatlong balik kayo sa emergency room, sasabihin ng doktor, uwi. Di ba? Wala ka naman sakit, uwi. Tapos babalik ka na naman ng emergency room, ECG, blood test. Normal, uwi na naman. Hanggang mamaya, ayaw ko na makita ng doktor. Dadaling ka na sa psychiatrist, sabihin, pabalik-balik ka dito. Wala ka naman sakit. Yun ang panic attack. So, acknowledge mo yung stress. Yan. Number 2, pwede gawin, actually, ito mga short tips eh, pwede kumain konti. Konti lang, mga konting inom. Yung iba, inom ng tubig eh. Relaxing ang tubig. Inom ka lang tubig. Diba? Pag pinapanik, ihi ka. Ihi, inom, relax. Kasi nga, kaya nga yung banyo tinawag na comfort room kasi nagbibigay ng comfort. Kaya tinawag ng restroom, nagbibigay ng rest. Di ba ang sarap pumunta sa CR, umihi, nakaka-relax, tapos uminom. Okay? Pwede rin daw chewing gum. Ang chewing gum daw, stress reliever, yung mas nagngunguya. Meron pag-aaral yan eh. Mas nag-chewing gum, mas nakaka-aral, mas gumagana yung utak. There's something in the mastication. Number 3, pwede ka uminom ng mga chamomile tea o gusto mong mga inumin na tsaa, pamparelax. Ang ibig sabihin kasi nito, sasabihin, gawa ka ng tsaa, kinakabahan ka. Just the fact na pupunta ka sa kusina, kuha ka ng mainit na tubig, nagpakulo ka, nilagay mo yung tsaa mo, hinahanap mo, gumawa ka ng 10 minutes, pag upo mo, wala ka ng stress. Paano nilibang mo sarili mo eh? Gumalaw ka eh. Diba? Pwede rin yon. Number 4, strategy na mabilisan. Pwede itong mga essential oils, yung mga amoy-amoy, yung mga binebenta na oil, minsan maganda rin yung pamparelax eh. Yung mga lavender, rose, mga orange, sandalwood, minsan maganda yung amoy. Kung wala tayong pera, pwedeng bumili ka na lang mansanas. Amuyin mo yung mansanas, napaka-relaxing. Ang orange kasi pag inamoy mo, medyo pampagising ang orange eh. Parang pang-aral. Pero yung apple scent, pamparelax. Amuyin mo na yung apple, gusto mo kainin mo yung apple, pwede rin. O maglagay ka ng mababango sa bahay, marirelax ka. Number 5,
pag kinakabahan ka masyado, di ba, ako ginagawa ko pag kinakabahan ako, save ang work sa Word file o sa PowerPoint, tapos patay mo na computer. Yung computer ko nagpapastress sa akin eh. Walang yan yung computer, di ba? Pag nagka-computer ka, dami mo gagawin, doon ka ma-stress eh. Ako madalas sa computer, ang dami kong ginagawa. So, patay mo na computer, relax lang muna, maglakad-lakad ka, tumingin ka ng aso o pusa, kung may alaga ka, stress reduction, tapos mag-stretch ka. Yan, stretch ka. Yan, yan ang masarap, di ba? So, ikot-ikot ka muna, ilang oras ka na nakakuba, so baliktarin mo naman yung stretch mo. I-hyperextend mo siya. Magganyan-ganyan ka muna, lakad-lakad, pwede yan. Para malibang. Number 6, ako pag nai-stress, nagpapanik, pwede ka makinig ng relaxing music. Dapat meron ka na, ako tinatype ko lang sa YouTube, yung music, instrumental, relaxing, i-type mo, relaxing, stress, anxiety, may mga music na piano lang paulit-ulit, okay? Pwede rin mga video na nagpapasaya sa'yo, yung mga inspirational talk, yung mga puno, halaman, dagat, diba? Tubig, bundok. Yung ganun lang, relax lang, relax. Number 7, pwede rin isulat. Ako parang effective yun eh. Dati, sulat natin diary, ngayon nagsusulat tayo, cellphone na lang eh. Kung meron kang kinakabahan o anong bagay, pwede mo isulat kung ano yung stress mo eh. Let's say na-stress ka ng 3 bagay. Ako kasi, pag nagpa-panic attack, gusto ko malaman ano yung trigger. May trigger yan eh. Ano yung nagpadagdag sa utak mo kaya hindi kaya ng katawan mo. Minsan hindi mo alam kung ano yon. Sa akin, madalas overwork. Yung may utos dito, may pupuntahan dito, may meeting dito, 3 meeting, ganyan, dami mong gagawin. So, na-overwhelm ka, parang hindi ka makahinga sa dami ng work. So, pag ganon, pwede mo lang isulat, stress ako dahil sa trabaho ko, 1, 2, 3, 4. Diba? Kailangan tapusin ko to, wala ng oras. So, minsan sabihin ko, kung ilan lang matapos, tapos, sabihin ko, pag natapos ko tong number 1, yan, makahinga na ako konti. 3 na lang tatapusin ko. Pag natapos ko yung number 2, yan. So, sa akin, tatapusin ko ang 1 and 2, tapos magre-relax ako. I-reward ko sarili ko pag natapos ko. So, fino-focus ko yung utak ko sa positive at hindi negative. Sabihin, wala lang yan, kinakabahan ka lang, matatapos mo rin yan. Number 8, mabilisan to, tanggal ng stress, pwedeng maglakad. Lakad lang, alis ka doon sa lugar. Minsan, may nakita kang taong hindi mo gusto. Kaaway mo. May inggit sa'yo, galit sa'yo. Tapos, pag nakausap mo siya, nafe-feel mo parang gusto mo na pumutok. Diba? Minsan, may taong ganun. Gusto mo siya, mamaya maaway mo siya, masigawan mo siya, lumaki ang away. So, umalis ka na lang. Go for a walk, exercise, maganda yan, nagre-release ng endorphins, minus stress yan pag naglalakad. Walking para siyang moving meditation. Okay, ilang ikot-ikot lang, mare-relax ka na. Very effective ang walking, tsaka maganda yung circulation. Number 9, pwede itong isang technique pag kinakabahan ako dati, yung talagang total panic attack. Pwede ka mag-focus sa isang bagay. Okay? Tumingin ka, let's say ito, dito sa design, sa dingding. Ano ba design nito? Minsan binibilang ko yan, ilan ba to? 1, 2, alam ba yan? 20, 100 ba ito? 100 mga dots pa to? O minsan sa banya, binibilang ko yung mga blocks, ilan ba to? 5 tiles, tapos by 8, 5 times 8, 40, yung mga ganon. Nililibang mo lang sarili mo. Iniibang mo lang. Tumingin ka lang sa ibang bagay. Tumingin ka sa ginagawa ng tao. Ang point is, huwag kang matakot na, imbis na isipin mo, mamamatay na ako, lagot na ako, papano na anak ko. Ilibang mo lang sarili mo. Pwede yun. Number 10, syempre, yung breathing method. Itong 4-7-8 breathing method. 4-7-8 is 4 seconds hinga. Mahirap to eh. Tapos pigil 7 seconds. Medyo mahirap ang pigil 7 seconds. Hinga.
Pigil siguro mga 3-4 seconds lang kaya ko Tapos exhale matagal. Gusto niya mga 8 seconds. So, ang ibig sabihin, hinga todo, pigil, tapos exhale ng mabagal na mabagal. Kung kaya 8 seconds, pabagal ng pabagal. Anong purpose niyan? Pag heart rate mo mabilis, pinapabagal niya. Pag blood pressure mo mabilis, pinapabagal niya. Yung mga nagme-meditate, yung sa Hinduism, sa ibang mga religion, Buddhism, nagko-concentrate lang sila sa hinga nila. Tapos meron silang parang magic word. Parang any word lang sabi nila, om, ganun lang sila, parang relax. Ibig sabihin, imbis na mag-focus sila sa worry, sa takot, sa away, focus ka lang sa hinga at sa salita, in the moment ka lang, parang meditation siya, relaxing. Maganda nga, relax ka sa umaga, relax ka rin sa gabi. Number 11, bago lang to. Maraming pangalan to. EFT, Emotional Freedom Technique, tapping or psychological acupressure. Ito ginagawa ko ito. Masarap ang tapping. Mas maganda kung may ibang gagawa. Tapping. Tap lang. Subukan nyo. Napakasarap. Mas maganda kung may ibang tao. Huwag malakas. Hindi siya masahing ganun. Ano lang, tap lang. Tap. Parang tinitrigger mo siya. Ayan, Di ba pag bata umiyak, tinatap lang kalmado. Kasi pag tinatap mo, parang nagre-release din ng good hormones. Tapping. Relaxing. Siguro naalala natin nung baby tayo. Nung nasa tiyan ng nanay, di ba may heartbeat ang nanay. So yung heartbeat ng nanay, parang tinatap yung anak. Pinapatulog yung anak. So yan, tapping. While tapping, reciting calming phrases. Yung mga salitang, okay lang, walang problema. Sabi ni Doc, okay lang. Hindi ako mamatay. Pagod lang yan. Pag nakapahinga ako, tanggal na yan. Number 12 technique na mabilisan. Pwede mag-shower. Yung iba hot shower, nakaka-relax. Kasi pag shower, masarap yung paghinga, warm, di ba? Parang suob yan Maganda sa paghinga, nakakababa ng blood pressure. Kung masakit ang katawan mo, stress ka, naligo ka, sarap ka. Kakaligo ko na ngayon Kaya yung buhok ko, dikit-dikit, di ba? So, masarap kasi shower, malinis, hindi mabaho, okay? Lalo na yung mga muscle pain, walang yang muscle pain na yan. Pag tumatanda, puro muscle pain. Number 13, magugulat ka sa technique para matanggal ang stress. Number 13, ito, shocking to. Maglinis ng kusina, maglinis ng lamesa, maghugas ng pinggan. Ano ba to? Baka pati maglaba. Maglinis ng kwarto. May pag-aaral. Pag ang mga tao daw nai-stress, mag-ayos lang. Linis lang ng kwarto. Linis. Kakalinis niya, pag upo niya, nakalimutan na niya yung panic niya. Tapos pagtingin niya sa kwarto niya, ang ganda, linis na, di ba? So, masaya na siya. Pagkatapos niya maglinis ng 15 minutes, tapos na. Nakalimutan na niya kung ano yung kinaka-stress niya. Sa akin, may technique ako Kung meron akong gagawing mahirap, let's say, may speech, o may debate, o may something na mahirap gawin. Na gusto ko gawin. Ang ginagawa ko lang sa sarili ko, parang gagawin ko to, mahirap siya, pero afterwards, may reward ako sa sarili ko. Either kumain ako ng isang pirasong dark chocolate o kumain ka ng whatever, 'di ba? O kumain ka ng ice cream o meron kang reward sa dulo. O pwede ka manood ng relaxing sa YouTube ng 1 hour. So may reward afterward. So para kahit mahirap 'yon, nilulook forward ko lang, kailangan ko yung reward. So gagawin ko yung mahirap. Number 14, mabilis to makatanggal ng stress, tawagan ng nanay. Call your mom. Pwede yan, di ba? Laging ganun, nasaan si mom. Or tawagan yung asawa. Mabilis makarelax. Tawagan ng friends. Pwede rin. Family. Minsan, pag may nakausap kang ibang taong mabait, okay na rin. Number 15, mabilis is massage. Masahe. Kung may magmamasahe sa'yo. Di ba? Kung anak mo, malilit na mga bata, minsan magaling magmassage. Massage. Diba? Merong mga spa music, diba? Yan, pamparelax yan. Okay?
So, itong mga chronic stress, syempre, pag tuloy-tuloy yan, pwede maging mental health problem. Pag hindi effective, papapunta tayo sa doktor. Kaya lang, sa akin, unless talaga may bad signs, no? Unless bad signs na may bad signs, tingin ko, pwede naman hindi magpa-check up kung konting panic-panic lang. O kung nakakatrabaho ka naman, hindi mo naman kailangan ng psychiatrist. Kasi minsan kasi pag napunta tayo sa doktor, syempre pumunta ka sa doktor, bibigyan ka ng gamot eh. Baka hindi mo naman kailangan mabigyan ka ng antidepressant, di ba? So, depende sa inyo. Kailan ba talaga kailangan bigyan ng gamot? Okay, yung mga antidepressant. Yung mga antidepressant kasi pang matagalan. Kailangan mo lang yung gamot kung hindi ka na maka-function. Yung galit na yung tao sa bahay mo, hindi ka na makatrabaho, nagwawala ka na, sumisigaw na, nagbabato na, o di ba? O physically, namayat na, o tumaba na masyado, yung baka kailangan mo na. Pero otherwise, pwede naman yung mga tabletang pamparelax. Alam niyo naman yung mga mga anxiolytics natin, mga luma, yung mga diazepam, Valium, merong bromazepam, Lexotan, merong Sanor. Hindi naman siya dependent, hindi siya masamang gamot, very effective nga to. So, minsan, ako, pag may pasyente, bibigyan ko 2 tableta, 3 tableta. Sabihin ko lang, ito, may tableta ka. Favorite ko dyan yung, yung luma, yung bromazepam, Lexotan. So, 1.5 milligrams, half tablet. Sabi ko lang, lagay mo sa wallet mo, pag kinabhan ka, di inumin mo. In 15 minutes, kakalma ka lang konti. Kakalma ka konti. Kung 4 ang problema iniisip mo, magiging 2. Pero minsan, mas maganda, wag mo na inumin. Tingnan mo lang, meron akong ready gamot, pero kung di naman kailangan, makakuha nitong techniques, pwede na yan. Okay? Tapos isa pang good news. Okay? May good news ako sa inyo, di ba? 99%, hindi delikado. Another good news, kung kayo nagpa-panic attack at kayo ay edad 40 pataas na. Okay? Nakakatakot ang panic attack kung kayo ay teenager, kung kayo ay 20s, kasi bata ka pa eh. Haba pa ng buhay ko, tapos nagpanic na ako. Pero kung medyo gurang na tayo, 40 years old na kayo, 50 years old na nagpa-panic attack pa, 60 years old na nagpa-panic attack pa, ano ba to? Paulit-ulit na lang. Magsasawa na yung panic sa'yo. Diba? Dapat magsawa na yung panic. Parang baka mamaya 80, 90 years old magpapanik ka. Dapat ka ba magpapanik na iikli ang buhay mo? Naka-80 ka na nga, naka-90 years old ka na. So ano na yon, overacting na yon. So yung panic attack sa tingin ko, pang 40 and below, pwede mo sabihin. Pero pag matanda na, dapat magsawa ka na sa panic attack kasi paulit-ulit yan. In short, nasa dugo mo yan. Nakalimutan ko pala sabihin ng cause. Ang cause ng panic attack, nakalimutan ko sabihin, dapat inuna ko. Alam nyo anong cause? Kasalanan ng magulang nyo. Okay? Nanay nyo, panikera. Tatay nyo, nervyoso. Namanan nyo yan. Nung bata ka pa, nakita mo yung nanay mo, panik ng panik. Ang dami sinasabi, ano mangyari dito? Malulugi ang negosyo, masusunog ang bahay, mawawala yung anak. Diba? So, sobrang panic ng magulang mo, kasama mo sa bahay, namana mo. Nahawa mo yun. Or kung hindi naman nakita mo physically, baka genetic talaga. Medyo yung lahi din eh. Meron ding taong mas panik. Pero unti-unti, malalabanan natin to, overcoming fear. Harapin yung kinakatakot mo. Takot ka magsalita, sige, go. Diba? Takot ka mag-video, sige, go. Ako dati, mahihain ako talaga dito. To problema ko eh. Pero, like tong speech, di ba? Pag takot ka, isa lang iniisip ko eh. Meron akong technique na wawala yung takot ko eh. May nagkiklik eh. Pag iisipin ko na, baka tawanan ako ng tao, tatakot ako. Pero pag inisip ko, hindi, sila tinutulungan ko, ang dami makikinig, ang dami manonood, hindi naman to para sa akin, wala naman ako binibenta, wala akong kailangan dito, gusto ko lang maging masaya kayo, mawala yung panic attack. Who knows, sa video na to, gumanda buhay mo, umayos ang buhay mo, imbis na magkulong ka na lang sa bahay at masira ang buhay mo, malungkot ang magulang mo. One video lang, baka gumaling ka, maging masaya ka, nakatulong pa tayo. So pag gano'n na inisip ko, ang speech ko ay para sa iba at hindi para sa akin, nawawala yung takot ko.
Ganun lang kasimple yun. So, good luck po. Share po natin sana sa mga kaibigan. Hopefully, nakatulong tong video para sa inyo. Pero kung malala, feeling nyo ibang problema, pa-check tayo sa doktor. Pwede rin sa psychologist, pwede rin sa psychiatrist, pwede sa guidance counselor, pwede sa pastor, o pwede sa guidance counselor. Okay. Good luck po. Salamat po.